What's up, Cranks? Anyway, Cranks, first of all, Happy New Year. I think ito yung pinaka-unang vlog natin for 2026. Actually, Cranks, pumunta tayo today sa may Cafe 46. Dito to sa may Pilar Village, Las Piñas. Thank you, Russell Luwalhati, isa sa mga followers, subscribers, /friend, /supporter sa pag-suggest dito sa Cafe 46. For the past few months, gamit natin itong X4 Air and gusto ko sana share yung mga settings nitong ating X4 Air. Just a disclaimer, hindi naman ako photographer, pero alam ko yung mga basics kahit papano. May mga napapansin kasi ako mga... Teka lang, thank you. May napapansin kasi ako if ever mga reels, pag nag-upload na nakagamit na Insta360 X5 or X4, tapos medyo sabog yung ilaw eh. Parang mga pixelated or artifacts or mga naka X4 na, for example, na nag-upload sa Facebook or sa Instagram or sa YouTube Shorts. Talagang sobrang grabe yung artifacts. I think it's more or less naka-automatic mode. Now, benefits kasi na pag manual mode, ang pros and cons kasi niyan is pag naka-manual mode ka, mas consistent yung delivery ng processing ng 360 ka mo. Ang problema kasi pag naka-auto, bawat change ng ilaw is mag-a-adjust siya. So yung pag-change niya ng ilaw, hindi mo alam perfect na ba yun o hindi. Siyempre, ang pinaka-disadvantage is adjust ka ng adjust. Which leads me to my first tip, Cranks. Kung meron kayong 360 camera, especially itong Insta360 na X4 Air, meron siya mga custom settings. Kaso lang, kayo na bahala, hindi kasi siya pwede i-rename eh. So, meron kayo dapat na settings for exposure sa sunny, pag kunyari maaraw, talagang tirik na tirik yung araw. Sa cloudy, tulad today, dapat meron din kayong settings for that. And also, indoor. Kunyari, pumasok na kayo sa mall, pumasok na kayo sa loob ng coffee shop. So, yun yung basically tatlong settings, basic settings na dapat meron kayo dun sa customizable na feature nitong X4 Air. Or, ewan ko lang sure kung meron sa mga X5 or X4. So, ngayon, cloudy, pag-usapan natin kung ano ang ating in-adjust or ang ating default. Balik lang sa X4 kasi, ang X4 Air, meron siyang exposure value. Hindi ko lang sure, Cranks, kung sa X4 merong available, pero ang laking tulong kasi nito. Although hindi naman siya masyadong ginagalaw, iba pa rin nakakatulong siya. So umpisa natin yung sa ISO. Ano ba yung ISO? Basta tandaan nyo lang, Cranks, the more na mas mataas yung ISO, the more bright siya. Makikita nyo yan eh, pag ina-adjust nyo. Pero pagdating sa post-processing or pag in-edit nyo na yan, ang dami niyang parang pixelations or grains or artifacts. Yun lang yung problema. Ang advisable is hindi ka nalalampas ng 200. So ngayon actually, Cranks, naka 200 ISO tayo today. Pero pag medyo dumidilim-dilim na, kunyari mga 4, yung mga 5:30 na ng hapon, yung pa 6 o'clock na, pwede nyo nang adjust yun into 400. Siguro maximum lang, Cranks, 400. Pilar Village! Ngayon na tayo nakapunta ng Pilar Village. Pilar Village, baby! Woo! Tapos, Cranks, ang next natin i-discuss is shutter speed. Okay? Ngayon, paano mo i-dictate yung shutter speed? Paano mo malalaman? So, the more na, kunyari ngayon, sobrang kahit pa paano, cloudy, pero maliwanag. Yung settings mo sa camera mo, pwede ka mag 30 frames per second. Okay? Yun yung tatandaan nyo. Pwede yung i-8K, 60 frames per second, the more na maliwanag. Ngayon, pag dumilim-dilim na ng konti, doon na tayo magkakaproblema. Yun yung alalahanin nyo. Kasi more frames per second, mas marami siyang data na kailangan i-process. So, sa mga areas na medyo hindi ganun ka-bright, doon dapat nyo i-adjust ng konti yung inyong frames per second. So, kunyari, maaraw naman, nag-ride out kayo, yun, pwede kayo mag 30 FPS or beyond. Pero pag medyo dumidilim na, tulad ko, medyo
ang suggestion ko is 24 frames per second. Doon na papasok yung shutter speed. So kunyari, pinili nyo is 24 frames per second, pwede nyo gawin sa shutter speed is yung doble nun. Okay? 1/50, ganyan. So ang problem lang kasi, pag bumababa yung shutter speed, is, yan, may nagbo-blur hindi siya ganun ka-crisp. Pero syempre, you do what you can. Pag lalo na pag ngayon, mga medyo cloudy, wala masyadong araw. Good morning, Las Piñas. Okay, turn left daw tayo dito. Another thing, Cranks, is I think ang mga problema is gumagamit ng editing software na free. So once na in-export nyo, syempre na-edit nyo na lahat. Di ba? Ang ganda na. Di ba? Habang tinitignan nyo dun sa editing software, crisp naman, high res. Alalahanin nyo, yung cellphone nyo at yung editing software is naka-maximum preview mode yan. Pero pag once na in-export nyo yan at in-upload, tingnan nyo, bigla na lang sasabog yung mga kulay, magdi-desaturate at saka magpipixelate. Especially pag kunyari, ang minimum size na sa mga Instagram or kung kaya nyo sa mga shorts, sa TikTok, especially yung portrait mode, kailangan yan is 1080 by 1920. 9:16 format na ganyan. Pag yan, pumasok na yan sa 480p, dahil siguro free yung editing software nyo, babanatin niya yan Ngayon pag banat niyan, pixelated yan automatic. Kaya mag-subscribe kayo. Kasi it would greatly improve in terms of yung mga video nyo. This 2026, kung magve-video kayo ng mga rides nyo, ang isang tip ko pa is yung being conscious every time of a light source para would greatly improve yung inyong mga videos. Kunyari, paano ba yung sinasabi ko na yan? Kunyari, nasa loob kayo ng coffee shop, hanap kayo ng lamp, or kunyari, yung mga basic na against the light, dapat wag kayo against the light, pero i-up nyo pa. Tulad nito, cloudy, so sasabog yung ano niyan, yung ilaw. Parang may filter yan So dapat i-adjust nyo yung exposure nyo ng konting baba lang ng konti from the zero, yung exposure value. Kung meron kayong exposure value available. Ang daming tao, Cranks. Uy, may parang scooter. Uy, may lambreta, Cranks, Anyway, Cranks, kaya ko binili yung X4 Air dahil itong extension natin na to. Kasi pag kunyari medyo umaalog-alog, parang kampante lang ako na hindi siya mababagsak. Anyway, Cranks, pasok tayo sa loob. Okay, Cranks, andito tayo ngayon, Cafe 46. Ang in-order natin is yung kanilang iced latte, which is 135 pesos. And butter croissant, 130 pesos. Diba? Pwede siya marami siyang parking actually. Just in case, like, kunyari, dali niyo yung motor niyo, Vespa, ganyan. Tsaka yung owners, may lambreta. So, makikita ko yung picture, bam! Man! I think bago pa lang sila kanti. So, check out nyo, if ever man, mga taga-South. Tapos, nilang croissant. Hindi ba? Look! Asis muna. Patay ng konting butter para solid. Just to recap, Crank, ang dumi, ang kalatak. Just to recap, Cranks, lower frame rate pag dun sa mga medyo madidilim. Pag medyo sunny or medyo maaraw, pareho lang yun. Maraming ilaw, marami kang light sources, pwede kang 30 fps, yung video mo pwede mataas. ISO speed, ISO speed, ISO, the more higher, the more liliwanag. Pero wag kang magpapascam dun sa viewport ng kung ano mang camera gamit mo. Dahil malamang-lamang, merong pixelation yun or artifacts. Basically, ang gawin nyo is mga nasa, kung kaya nyo 100, pero 200, maximum na 200. Pag meron kayong exposure value pala sa camera nyo, so pwedeng yung pag medyo sunny,
Ako ginagamit ko sa X4 Air, negative 0.7. Pag medyo cloudy, ina-add ko lang ng isa. Parang 0.3. Medyo tutulong ka lang ng konti. And also, cranks, kung meron kayong mga editing software, make sure na parang naka-pro edition kayo. Or, basta as long as nag-export siya ng mga 1080p. So, kasi ang ganyan kasi, yung kuya sa mga landscape or portrait, 1080 by 1920, di ba? Or 1920 by 1080. So, kahit paano high-res siya at nababasa siya. At kahit paano, hindi siya mako-compress. Kasi once na dun sa 1080 at naging 720 yan, pag binanat na yan, wala. Magpipixelate yan. And also, cranks, finally, ang pinaka-last is be sensitive sa situation. Kumbaga, cranks, mag-i-indoor ako, palit ka ng setting. Ay, naging cloudy, palit ka ng setting. Sobrang grabing araw, ito yung setting. So, laro-laruin nyo lang kung ano yung pinaka-perfect para sa inyo, lalo na sa editing softwares na available sa inyo. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito, make sure to subscribe and ubusin lang natin itong napakasarap na iced latte. Thank you sa Cafe 46 para dito sa magandang ambience and vibe dito sa Las Piñas. Napakalapit lang sa atin. And yeah. Anyway, cranks, kita-kits ulit. Bye!